talaga nagsikap. That one day, mga tao ay kinabang sa inyo. Hindi kayo, puro kayo gusto nyo makinabang sa kanila. Sunod-tulad kami ni Mama, wala kami nilapitan kahit yung mga politiko dyan eh. Naging ganyan niya sa sariling sikap niya. Hindi kami humingi ng tulong kahit kanino. Yan may general yung tiyuhin. Pero never kami humingi ng tulong kay General Marami. Pero pulis na yan. Nag-apply yan, hindi humingi ng tulong yan doon. Kahit ngayon nga, hindi kami humingi ng tulong eh. Why? Gamitin mo yung oras mong tama para pagpalain ka ng Diyos. So that one day, pag tumanda ka, marami kang matutulungan. Kaya mo mabuti na matataas, at ka mabababa. Eh kung inubos mo yung sarili mo ngayon, hindi nyo binigyan ng pahalaga yung biyaya ng Diyos. Tanda nyo, makinig kayo. Masalamat kayo, may mga magulang kayo. Pero pag namatay yan, at ikaw hindi mo pinagyaman ang sarili mo, mamumulubi ka! Huwag ka magyabang na pinagpupulugan ka ngayon. Pag hindi ka nagsikap, tanda mo, mamumulubi ka! At walang tutulong sa'yo, magpulubi ka! Sa mundo ito, malupit. Pag mahirap ka, lahat mo pinagam. Pasalamat lang kayo. Tayo rito, binayaan niyo ng Diyos ni Judy at ako na mapagmahal sa mga mahihirap. Ang sinasabi ko sa inyo, kapatid, gamitin nyo ang biyayang binigay sa inyo ng Diyos. Huwag nyo sayangin, grabe ang Diyos. Lahat na ng suporta binigay niya. So that one day, may ibabalik mo yan sa Panginoon. In terms, ibabalik mo yan sa gawain ng Diyos. Hindi mo bubunot ka ng pera, Lord, thank you. Regalo ko sa iyo, 1 million. Pero pag nagpabaya ka, miskisin ko, wala kang nagbibigay sa gawain. Kawawa ang church ang pupuntahan mo. Baka 10 taon na, 20 taon, nakikitain ka pa din sa mga bagong palo mo. Gamitin yung biyaya na ito sa Diyos. Amen? Kami mo na, sige. Pasalamat sa Diyos. Sa gawain niya, para tagin niyo ang mga buhay ninyo. Sapagkat binigyan tayo ng pagtitiwala ng Diyos na napakalaki. Amen? Then sabi ko sa inyo, what is your goal 10 years from now? Ganyan ka pa rin? 15 years from now? What is your goal? Tignan nyo kapatid, ang church natin, nag-goal tayo 10 years from now. Tignan nyo, nabot ba natin? Nagpas pa po. The same manner, sa mga buhay natin, we must set our goal. Gusto mo maging architect, pero pabaya ka naman. Puro kang bulakbol. Puro ka love story. Kailangan, kapatid, may go. Sapagkat nandiyan ang biyaya na Diyos sa akin eh. Kompleto na eh. Kung sino lang kapatid, ang magtatanim ngayon, o nagtanim na kahapon, siya ang maraming aanihin. It's better start. Kung kayo hindi pa nakapagsimula, magsimula na kayo ngayon. Pasalamat kami, nakapagsimula na kami, Mumbai. Kaya that's why, harvest na nyo lang ginagawa ni Mr. B. Translate it in your own life that God will bless you. Kapag ginamit mo mga biyaya ng Diyos na yan, lalo na i-translate it into the ministry. Kaya kapatid, pagpapalan. Huwag kayo magalit sa akin kung minsan, yung pastor naman eh. Sige, bakit ikaw lang ba nag-computer? Lahat naman tayo ah. Ikaw lang ba nag-cellphone? Kami naman din ah. Ang point nga kapatid, tanda nyo, huwag mo dyan ilagay ang buhay mo, hindi ka papakainin yan. Kawawa yung pera ng nanay mo, inuubos mo lang dyan. Imbis na ibili mo ng bigas, itulong mo sa magulang mo, o kaya iaral mo, bili mo ng libro, nagpapayaman ng utak. Kung pagyamanin yung utak, alam mo kasi, yung computer, naka-frame lang yan eh. Yung utak mo ba, ikot-ikot lang yan eh. Hindi mo napapansin yan? Paglaro mo yun at yun din naman, level 1 ulit. Naubos yung pera mo na sa level 13 ka, naubos yung pera mo. Tapos babalik ka na naman ulit. Hindi yumayaman ang utak mo. Pagyamanin mo ang utak mo sa mga bagay na ma-apply mo sa buhay. Ako gano'n pag nagbasa ako, yung magbasa ng mga libro mo ng kwenta.
ako nakabasa ng yung mga libro ng yung romance. Yung romance, nung nakita ko siya sa gitna ng bintana, wala siyang damit, nakalapas ang kanyang mga abs, at ang pogi niya. Doon nagsimula ang aming pagmamahalan. Ang ganun ang story. Kaya mga babae, puro pangarap, puro sila imagination Walang ganun totoo. Yung totoong buhay, basahin yung Biblia. At gamitin mo yung mga talent, yung buhay mo sa gawain ng Panginoon, kapatid. Huwag ka mag-spend ng time sa alam mong hindi naman panghabang buhay. Iubos mo yung buhay mo sa mga bagay na mga pang-eternal para sa Panginoon. Amen? Let's all start. Kaya, tingnan mo si Dennis, nagkalikot ng piano, wala nagagamit sa Diyos. O yan, yan kayo, sino gusto dyan? Kahit di marunong. Meron na kami sa pintutan niya na sumasabog, yung makakapindot ninyo. Trump yung Trump. Okay, namitin natin ulit. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Lahat na sa paligid niyo, bigay ng Panginoon niya. Amen. On the workers now sing, I come before you today. Amen. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Thank you, Lord. For bringing me into being. For all the blessings that I cannot see. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All the words now sing. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. Praise the Lord. Amen. I just wanna thank you. Salamat, Panginoon, sa pagbiyaya. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Second stanza. Thank you, Lord. Second stanza. Meron na. Okay, verse 2, verse 2. Okay, ready? Second. For all you've done in my life, You have done it my life. Amen. you took my darkness and gave me your light. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Praise God. You took my sin and my shame. Praise God. You took my sin and laid on my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All the girls all together. Sing. With a grateful heart. Amen. With a song of praise, with an outstretched arm, All together. I praise your name. Yes. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya minsan hindi natin napapapurihan ang Panginoon ng seryoso sa mga kabutihan na binigay niya sa atin. Amen? Binless ba kayo ni Jesus? Mga kapatid, ngayon, pasalamatan natin siya sa lahat ng mga pagpapala na pinagkaloob niya sa atin. That's right. Panginoon, totoo, minsan, parang pamilyar na lang sa amin. Meron kaming galunggong sa harapan namin, Panginoon. Familiar na lang, Panginoon, na meron kaming tuyo, itlog, o ano mga biyaya
na meron kami, Panginoon. Dahil yan naman ay pagkain ng mga mahihirap, pagkain ng mga ordinaryong tao. Nakalimutan namin magpasalamat sa iyo sapagkat Diyos ka palang mabuti. Kung minsan nga sa pagkain, ang bilis pa. But this time, God, salamat sa mensahe na talagang napakabuti mo sa iyong mga anak. Madami kang binigay ng mga biyaya, kahit po yung oras, tulog, lahat. Panginoon, salamat sa meron kaming kalakasan ngayon, Panginoon. At salamat sa mga disciples, salamat sa mga bagong ligtas, at salamat sa lahat, Ama. Sa iglesyang ito, sa mga givers, sa mga laging matulungin, laging nagbibigay ng pagkain, sa laging nandiyan, Panginoon, sa laging namin kailangan sila. Salamat din sa aming pianista, salamat, Panginoon, sa mga choir directors, ganyan po sa choir members, sa lahat ng iglesia nito, Panginoon, na binigay mo sa amin. At salamat sa pastor, salamat sa lahat, binabalik namin ang papuri sa iyo. Sapagkat ito po yan yung dalangin sa pangalan ni Jesus. And all the people say, Amen. God bless. Magkamay tayo.